Maayong adlaw sa tanan, good morning, basta hurot. Maadjong adlaw ninyong tanan. Karon sa nakapanood sa vlog na to, absent ko isang adlaw kay daghan kadyo ko og trabaho. Bueno, liban mo no kan isang araw ha sa aking pagba-vlog kasi ang dami ko talagang trabaho. Last kong vlog nung Friday, so sabi ko hindi ko kakayanin magba-vlog pa ako tapos harap ko sa kamera na hagard ang mukha ko tapos ang pangit na nga, papangit pa ako lalo dito baka di kayo manood, no. So sabi ko ang dami talagang trabaho kaya sabi ko tsaka na pagka natapos ng trabaho na to kasi alam niyo pag weekend dito sa amin grabe talagang saksakan kami sa trabaho kasi alam naman pagka tayo mga OFW ay ganito talaga, walang oras, walang OT, walang 13 month. Buti pa nga sa atin may 13 month pero di na ako naghinaing sa mga ganyan. Ang hinaing ko lang dito ay yung korupsyon talaga sa Pilipinas. Nakikita naman natin kung ano talaga ang kalagayan sa Pilipinas ngayon. Grabe! Walang katapusang korupsyon dito. Itong 2026 budget, ayan na nga. Hindi pa nga tapos ang kanilang mga deliberation, hindi tapos ang kanilang mga pagsiyasat dyan sa mga budget by 2026. May nakita na namang insertion. At hindi nga daw alam kung sino nag-insert, kung saan nagsimula talaga ang insertion. Ba't di nila masubaybayan yan? Tapos hugas kamay kagad ang mga House of Representatives, itong mga animal, itong mga distrito natin na binuboto natin na nagbabayad ng mga tawag nito, yung vote buying nung panahon, noong itong 2025. Saan galing yon? Yun sa impeachment ni VP Sara. Doon yun galing. Kasi yun ang promise yun ang kapalit. So shout out tayo dito kay Hopya 555. Sa ano to ha? Sa mga ato sa Bohol, sa binaliktad to kanina yung ano niya. So ano ko lang to. Sa Talibon, sir. Maadjong adlaw sa kababayan diha sa Bohol, Talibon. Tapos medyo all rapat ta, no? Ako Pilarman ko, ikaw taga Talibon. Sabi niya kanina ang niya, no kamo na bahala magdugtong. Bahala na kayo magdugtong basta baliktarin niyo ang Talibon. O kay Ma'am Matilde Ruiz. Oh, shout out po kay Ma'am Matilde Ruiz, kay Sir Emerson Garjula, kay Ma'am Shania o Chrislyn Vlog. Shout out po sa inyo. Kay Ma'am Veronica Peralta, kay Ma'am Merlin Sagario. Salamat po sa inyong walang sawang suporta, sa mga suporta ninyo na super dikit talaga kasi di kayo nawawala sa ating mga comment section at patuloy po kayong sumusubaybay sa ating mga vlog at ako na kumahala dito. Ito si Jane Fajardo. Sino nakaalala kay Jane Fajardo? Lately lang ako nito kapag vlog kay Jane Fajardo na tinanggal sa kanyang pagka-spokes person sa PNP at ngayon ay dubli dagok ang inabot itong ni Jane Fajardo kasi nilipat siya sa Eastern Mindanao. Tama ba? Ang kanyang ngayon, ang area niya ngayon, siya na ang regional director o RD sa itong lugar na to. At tiningnan ko sa mapa kung saan bang banda ito. Ay naku, ang sakop pala niya nito ay yung pamumunuan niya ay itong mga bandang Sulu, Tawi-Tawi, yung mga barm o kaya sa mga parting kamusliman. Ayan, bagay ka dyan, General Fajardo, kasi siga ka nung panahon ni panahon ni bago si Torre, itong si General Romil Marbil, at saka kay Torre. Ikaw yung laging right hand itong mga to Siga ka, ipakita mo yung siga mo ngayon sa lugar na yan, kung saan ang tapang nito. Kasi ang ilalagay dyan talaga yung matatapang ito, na taon ikaw ang tinapon. Talagang sa sa isang magandang nito pinanggalingan bukod sa doon sa spokesperson, magandang pinanggalingan itong posisyon sa PNP. Nasa opisina ito. Kaya lang biglang demote, boom, lipad sa Mindanao, doon ka, tapon sa Mindanao. Yan ang nangyayari sa inyong mga angas nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kayo ang nagpadala dito sa dahig, dito sa Europe ni dating presidente, tapos napakasinungaling mo pa. So ayan na. Sana mapagtanto ngayon itong Police Brigadier General na to na jungit na naman. Police Brigadier General na to na
ano ba talagang ginawa ko nung nakaraan? O naisip kaya nila yung ganon? Nila ni Torre? Parehas na sila, demoted na. Kasi si Torre, galing PNP chief, ay biglang dinemote. Ewan ko anong, nasa pihaw daw yun eh. Hindi ko alam yung pihaw, baka tagagawa ng hopya. Kasi parang, matawa na lang ako dito sa kanila kasi ito yung mga tandem to sila eh. Kung saan si Torre, doon din to siya sa, kung hindi ito sa kaliwa, dito sa kanan. So ngayon, nasa Mindanao na ho ito pinadala na. So, mag-isip-isip ka na, Police Brigadier. Akala ko nito, ma-promote po talaga ma-promote kasi hindi nga ito nawawala sa gilid-gilid ni General Torre. So, mag-usap na kayo ni General Torre na ito na yung balik sa atin. Ito na yung gaba. So, ang parte ng location mo ngayon, ang pinamumunuan mo ngayon na lugar, ay hindi basta-basta yan. Maraming galit dyan sa inyo ni Torre. So, makikisama ka ng maayos, madam. Kasi kung hindi ka makikisama ng maayos dyan, ay yung mga, mga MILF, galit dyan sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So, di ko rin alam itong nakain itong bagong PNP Chief OIC nito ngayon, itong si Nartatis, bakit napili na ikaw talagang ipinadala? Kasi siguro ang ni Nartatis nito, matapang to kasi ito nga yung nagpapadala kay nagpapadala dito kay dating Pangulong Duterte dito sa Dahig. So, yan, area na yan, dating Pangulong Duterte. Mindanao. So, matikman mo na kung ano ba talaga ang mga taga Mindanao. Kung ano ba talaga ang mga tao dyan, palaban ba yan? O mga mga taga Mindanao. Sobrang bait mga yan dyan. Lalo na mga kapatid natin mga Muslim, ang babait yan. Pero huwag mo na silang unahan. Kasi kapag silang unahan mo, ay makatikim ka rin na hindi maganda. Baka matanggalan ka ng kuto. Kukutuhan ka na naman dyan eh. Di ba? So, ganito kasing sitwasyon eh. Ang akala kasi ninyo dati na wala na talagang katapusan ba ang inyong pamumuno sa PNP. Kasi malapit kayo sa presidente, malapit ka sa PNP chief, tapos ginagawa kang spokesperson, tapos ikaw pa ito yung ginawa ding RD dito sa may, nabanggit ko na rin to sa may bandang Pampanga sa Central Luzon. So, ngayon, nalipat siya ng Mindanao. Ito yung ginawa ninyo ni Torre, kasama ka dito sa sa opisina ni Torre. Ito yung ginawa niyo kay Nartatis, na dinemote ninyo. Ngayon, kayo na naman na-demote dito sa inyong posisyon. So, ganun talaga ang buhay. Yan nga sabi ni, na wither-wither lang. Kasi, nataon kayo dati, dito kayo sa ibabaw ngayon. Tantong gulong, tantong ikot, tantong tantong tejok, sa ligid, di ana mo sa ilang ron, di ana mo dire, ambot lang, o makabalik pa mo sa ibabaw. Yan ang isipin sa inyong mga mapagtaas noon. Kasi, yung ginawa niyo talaga niyo sa dating presidente, grabe ang sakit yun Masakit talaga yun na ginawa ninyo kasi matanda na, 79 years old, tapos ganun pa ang inyong pagtrata, tapos dating presidente na nakinabang kayo doon sa time na yun na tinaasan ng sweldo. Di naman ako nito na sinusumbatan kayo. Marunong din kayo makisama. Tapos bukod pa doon, nagsisinungaling ka pa kasi akala mo, wala ngang katapusan ang inyong pagsiservisyo na sinabi mo pa yan, non-partisan. Anong nangyari ngayon? Partisan na ang nangyayari sa PNP. Kapag hindi ka dikit sa inyong mga dito sa DILG at saka dito sa NAPOLCOM, wala. Mangangamuti talaga kayo. Kaya sabihin mo walang kailangan ang mga pulis hindi partisan. May ginawa pa kayo dito sa pulis na itong sino ba yung pulis na na nagba-vlog ito na nag-resign after nung hinuli si dating Pangulong Duterte. Lalaki, sa Quezon City ho to siya na assign na grabe ang kanyang hinanakit nung time na yon at kinasuhan to ngayon. Hinuli to yung pulis na to. Alam ko hinuli to siya ng mga taga CIDG. Tapos ngayon nakakulong yata to. Kasi nga sabi niya dati nung in-interview to si Jane Fajardo, dapat daw sa kanilang mga men and uniform dapat daw non-partisan. Hindi naman po pwede yung non-partisan kayo Nakikita ko ngayon kayo nasa kayo side kayo ng politika talaga
Hindi naman kayo pwedeng sabihin hindi kayo dito sa politika. Kasi kitang-kita naman namin eh. Hindi naman yan pwede sabihin ninyo na ano kayo, neutral. Hindi kayo nag-neutral. Ngayon, ang GABA, dumating na rin sa wakas. Hindi talaga po pwede na ang inyong iisipin, dito kami ngayon. O ngayon, pakisamahan mo na yung mga kapatid nating Muslim. Kasi galit talaga yan. Kapag tinapon to kahapon, ano ko lang to, di ko lang ano dito yung mga clip ng video. So, tinapon to kahapon pala sa Mindanao. So, ayan na. Yan ang area mo ngayon. Mga, natin, pakisamahan mo na lang yan sila kasi yan ang hanggang ngayon nagdurugo pa ang mga puso, yung mga taga Mindanao. So, dati akala mo siguro hindi mo mapuntahan yung lugar na yan. So, hindi mo ini-expect yan ngayon. Yan na yung ano mo. Yun na yung lugar mo. So, ito yung parte ng BARM nga. Tingnan sa kuwasan ba ang itong lugar na to. So, tinignan ko. Ayan, yan yung mga probinsya na yan. Ito pala. Ito pala yung mga probinsya na to na magiging mapupuntahan niya. So, marami-raming probinsya yan. So, sulit ang dyan ang mga kapatid ng mga Muslim. So, sana ang pakisama mo sa ibang mga tao, dalhin mo rin dyan para magiging fair dito. Huwag mo sabihin na non-partisan, madam, kasi nakita namin talaga yung ginagawa ninyo sa dating Pangulong Duterte na sobra-sobra talaga yun na ginawa niyo ni Torre. So ngayon, umpisa na talaga paniningil ng itong mga karma na dumating sa inyo ngayon. Yan na, GABA na talaga.